Ika-31 kabanata sa pagpapatuloy. Tumingin ang ating bida sa grupo ni Jegal Jen na napasabi sa kanyang isip na paparating na daw sila. Napangiti siya at sinabi na ang kanyang sarili na andito na daw ang kanyang kaligtasan. Habang tumalo naman sa ere ang leader ng tulisan na malakas na ihahampas sa kanya ang kanyang sandata. Lumiwanag ang mga mata nito at sinigaw na mamatay ka na. Ngunit sa sandaling tatama na ito sa kanya, mabilis na umikot siya sa ere upang iwasan ito. Nakangiting sinabi ng ating bida habang papababa sa lupa na hoy, kupal na Gong Sachok. Naiinis itong tumugon na ano? Sino ang kupal? Dagdag pa nito na talaga daw bang naghahanap siya ng kanyang kamatayan. Na sinabing muli sa kanya ng ating bida na kupal, umalis ka na dito. Ibinalik ang kanyang espada sa kanyang kaluban na sinabi pa niya na hanggang ngayon daw ba ay hindi pa rin niya nararamdaman ito. Nakangiting sinabi pa niya habang nakatingin sa kanyang gilid na kung may mga mata daw siya, bakit hindi daw siya tumingin sa paligid. Na napasabi naman ang leader ng tulisan na si Gong Sachok na bakit daw ibinalik na daw niya ang kanyang espada. Tumingin ang nakasimangot sa ating bida na sinabi pa sa isip na bakit daw kaya siya ay kapante na ngayon. Meron daw ditong kahina-hinala. Nakangiting itinuro ang paparating na grupo ni Jegal Jen. At napasabi sa isip si Gong Sachok na hindi daw ito maari. Bakit daw naandito ang grupo ni Jegal Jen? At ang mga Azure Fire Warriors? Tumaas ang mga balahibo nito sa gulat at napasabi pa sa kanyang isip na nalintikan na. Ano daw ang ginagawa nila dito? At kunyaring kinawayan niya ang mga ito at sinabi na hoy. Bakit daw naman sila ay masyado ng huli? Muntikan na akong mapatay ng kupal na ito. Na napasabi pa si Gong Sachok sa isip na sila daw ba ay kilala ang isa't isa. Humawak sa kanyang balikat at sinabi ng ating bida na pasalamat ka ako ay sugatan kung hindi patay ka na ngayon. Na nagugulat naman sa kanyang likuran ito at sinabi na. Talaga daw bang magkakilala silang dalawa? Nangangalit ang mga ngipin nito at sinabi pa sa kanyang isip na humingi ba ng tulong ang shaman na ito sa Jegal Sega. Pero may kakaiba. Naglalaban ang mga Jegal at ang mga shaman para sa kapangyarihan sa Hobuk Castle, kaya bakit sila nagtutulungan? Makikita ang mata nito na may pawis sa pisngi at sinabi pa sa isip na tama, iyon na nga. Kahit na maglaban sila para sa kapangyarihan, miyembro pa rin sila ng mga itinatag na angkan. Kaya ibig sabihin ba nito na nagtutulungan sila kapag inaatake sila ng isang mas mababang angkan? Na naiisip pa niya ang dalawa na sinabi ng ating bida na kailangan nating magtulungan. Na sinabi naman ni Jegal Jen na tama ka. Wasakin natin ang Evil Lesser Clan. At pagkatapos maiyak-iyak nitong sinabi sa kanyang isip na buwisit. Ang mga hamak na hayop na iyon. Dagdag pa niya habang makikita ang grupo ni Jegal Jen na ano nang gagawin ko ngayon? Kung makipagsabayan ako sa pribadong hukbo ni Jegal Jen, madudurog ako. Pero kung hahayaan kong makatakas ang shaman na ito ng ganito, yari na ako ngayon. Dahil sinubukan kong patayin ang disipulo ng isang shaman, hahabulin ako ng mga shaman habang buhay. Nangangalit ang mga ngipin nito at hindi alam ang gagawin na sinabi pa niya sa kanyang isip na ano ba ang dapat kong gawin. Napangiti ang ating bida nang sinulyapan niya si Gong Sachok na hindi maipinta ang muka sa mga iniisip na sinabi ng ating bida kanyang isip na ang hangal na ito. Masyado siyang nag-iisip ng walang dahilan. Sa bansyon niya nakalaban si Jegal Jen at ang kanyang bantay na si Bangahu. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na hindi ako tutulungan ng Jegal Sega. Noong huli ko silang nakaharap, pinahiya ko sila sa bansyon. Dagdag pa niya sa kanyang isip na nakatingin sa kanyang gilid na hindi nila kailanman malilimutan iyon dahil sa kanilang matigas na pag-ugali. Hula ko'y sinundan nila ako para maghiganti si Jegal Jen. Ngumiti ng masama ang ating bida at sinabi pa sa kanyang isip na. Pero wala namang paraan para malaman ito ni Gong Sachok. Kailangan lang naming makatakas gamit ang pagkakataong ito. At pagkatapos sinabi niya sa dalawa na Chong Sang Changbo alis na tayo. Tumugon ang dalawa sa kanya na okay po, Sasuk. Kung hindi pa ito nabanggit noon, ang Sasuk ay isang makalumang paraan ng pagtawag sa isang taong hinahangaan sa Korean. At kumaway sila habang nagmamadaling umalis at sinabi pa kay Jegal Jen na sige, ipapaubaya ko na sayo ito, kaibigan. Na nakangiting sinabi pa nitong patanong na ipaubaya sa akin. Dagdag pa niya na hula ko'y hindi niya alam na narito tayo para bantayan siya. Ang tanga niya. Na sinabi pa nito sa kanyang isip na iniutos sa akin ng ama ko na bantayan kayo. At kung mahuli namin kayong gumagawa ng iligal na bagay, trabaho kong ipaalam ito sa Discipline Committee.
Dagdag pa niya habang naghanda ang mga tulisan na bueno. Pumunta ako para silipin sila matapos marinig na pumunta sila sa restoran kasama si Gomjuksan. Nawawala si Gomjuksan at lumitaw ang Sasyok clan. Kilalang kilala si Gong Sasyok sa Jegal Sega. Kahit nakilala siya bilang isang hamak na maton mula sa likod ng mga eskinita, nakamit na niya ang kasanayan sa kanyang sandata. At may kaugnayan din siya sa napakalaking mas mababang angkan, ang Black Death. At ang pagiging kasama niya ni Gong Sasyok ay nangangahulugan na kasamahan niya rin si Jinmu. Napangiti ito ng seryoso at sinabi sa isip na tiyak na pinasok na niya ang mga iligal na gawain na may kaugnayan sa Black Death Clan. Ito ay isang jackpot. Kumikinang pa ang muka nito at namumula ang muka sa pag-iisip na patuloy kitang pagmamasdan. Sige, gumawa ka ng bawal na bagay. At agad akong magiging pangalawang pinuno ng angkan. At tinawag siya ng nasa likod niya na nagtatakang nakatingin sa kanya. Lumingon si Jegal Jen at sinabi na bakit. Sinabi nito sa kanya na sa tingin ko, naglalaban ang mga shaman at si Gong Sasyok. Humawak ito sa kanyang baba at naiisip na sinabi sa lalaki na baka nagkaroon sila ng panloob na alitan habang tinatangkang gumawa ng iligal na bagay, mabuti kung isa sa alang-alang ang ugali niya, tiyak na posible ito. Na hindi naman makapaniwala ang lalaki sa kanya na sinabi na sa tingin ko, si Gong Sasyok ang nanghahabol sa mga disipulo ng shaman. Napatingin si Jegal Jen na nagugulat at napasabi na ano daw ang sinasabi niya. Tumugon ito sa kanya na sa tingin ko, natatalo na ni Gong Sasyok ang mga disipulo ng shaman, kaya nagkunwari silang kasama natin para makatakas. At itinuro sila nito at sinabi na malayo na sila. At si Gong Sasyok ay nag-isip pa kung lalabanan niya tayo o hindi. Sinabi pa sa kanya nito na ano na daw ang gagawin nila ngayon? Confucius. Si Jegal Jen ay tinatawag rin sa pangalan na ito. Na napanganga na lang ito na hindi makapaniwala at sinabi sa kanyang isip na hindi daw ito maari. Naloko daw nila siya. Ginamit nila ako bilang daan ng pagtakas nila. At napasigaw ito sa ilalim ng buwan na ang walang hiyang bastardong Jinmong iyon. Na lumipas ang ilang sandali na makikita si Chongsang na dinalhan ng isang tasang tsaa ang ating bida na sinabi nito na bakit tayo pumunta sa guest house sa gitna ng lungsod, hindi ba mas mabuti kung pumunta tayo sa gubat na walang tao? Sumagot ang ating bida na may tama daw naman siya doon. Pinunasan niya ang kanyang bibig at sinabi pa na karaniwan, nasa huli mong tinitingnan ang hinahanap mo. Hindi nila akalain na pupunta tayo mismo sa gitna ng dangangu kung saan karamihan ay sakop nila. Dagdag pa niya habang nagulat si Chongsang sa kanyang narinig na malamang nakatutok sila sa daan patungo sa mga shaman. At sinabi nito na ganun daw ba? Naiinis pang sinabi ng ating bida sa kanyang isip na Gong Sasyok, Gomjuksan, mga walang hiya sila. At ang Wu family. Mga kupal na gago na hindi ko man lang kilala, gusto pang kunin ang buhay ko. Hinding-hindi ko sila patatawarin. At sinabi ng ating bida na Chongsang, Chongwu meron daw ba silang yosang pills? Tumugon ang dalawa. Na meron naman po Sasok. Sinabi ng ating bida sa kanila na kunin daw nilang lahat at dalhin sa kanya. Yosang pills. Isa ito sa mga bagay na natanggap namin habang bumababa mula sa bundok ng mga shaman. At pagkatapos inilagay niya ito sa kanyang palad at sinabi na 10 piraso lahat ito. At ilang sandali pa ay nilagay lahat ng ating bida ito sa kanyang bibig na napasigaw naman ang dalawa na hindi makapaniwala na Sasok. At nagkatinginan sila na namuti ang mga mata na sinabi na nilunok daw niya ito ng lahat. Samantalang nahihirapan ang ating bida sa paglunok nito at sinabi sa kanyang isip na wala akong pakialam kung 10 o 100 tableta yan. Magpapagaling ako sa pinakamabilis na paraan at aatakihin ko si Gong Sasyok. Pagkatapos niyang malunok ang mga ito sinabi pa niya sa isip na pumuna sa kanyang bibig na ang mga Jegal Sega ay siguradong umalis na sa ngayon at malamang hinahanap na tayo ni Gong Sasyok. Mas alam ko kaysa kaninuman kung paano kumilos ang mga mas mabababang angkan. Maghahanap lang sila ng isang araw. At kapag hindi nila tayo natagpuan, alis sila. Nagme-meditate ang ating bida at sinabi pa sa kanyang isip na dahil sa mga sugat ko, ang pinakamalaking problema ngayon ay ang kakulangan ko sa mana. Isang araw ay masyadong maikli para gumaling ang pinsala sa loob. Pero may paraan ako. Vein Mana Application. Isa itong teknik na pansamantalang nagpapataas ng aking panloob na enerhiya. Dahil ito ay isang teknik na nagpapalakas ng sarili kong enerhiya, hindi mahalaga kung dalisay o madilim ang enerhiyang aking napaunlad.
Dagdag pa niyang sinabi sa isip habang nangangalit ang mga ngipin na isa itong mapanganib na paraan na may maraming side effect, pero wala akong pakialam. Nag-iipon ng enerhiya sa kanyang tiyan na sinabi pa niya habang nakangisi ng masama na kayong mga walang hiyang kupal na nagtangkang kunin ang buhay ko. Maghanda kayo. Hindi ko kayo paliligtasin. At dito na po nagtatapos ang ika-31 kabanata. Ika-32 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang palasyo ng Dangangu Jegal clan. Napapikit si Jegal Jen nang tumama sa kanyang ulo ang isang bagay at maririnig ang isang boses na sinabi nito na gago daw ba siya. Na ito pala ang kanyang ama na si Jegal Murin na itinuro ito habang nagagalit. Na sinasabi sa kanyang anak na dapat daw ay pinatay na rin daw niya ang mga alagad ng shaman kasama ang mababang angkan. Pero sa halip ay tinulungan pa daw niya silang makatakas. Dagdag pa nito sa kanya na siya daw ay napakabobo. Kaya daw ba niya ipinahiram sa kanya ang kanyang pribadong hukbo? Napatingin sa ibaba si Jegal Jen samantalang dumadanak ang dugo sa kanyang noo. Habang sinasabihan pa siya ng kanyang ama na napakawalang silbi daw niya. Napahawak sa kanyang ulo si Jegal Murin at sinabi nito na hindi na daw niya anak ito simula ngayon. Na lumayas na daw siya dito. Mabilis itong lumapit na nauutal na tinawag ni Jegal Jen ang kanyang ama. At nakiusap na bigyan pa daw siya ng isa pang pagkakataon. Pinagpapawisan pa nitong sinabi na hahanapin daw niya sila sa pagkakataong ito. Nahahanapin niya daw sila at tutulungan si Gong sa shop na patayin sila. Ibinagsak ni Jegal Murin ng malakas ang kanyang kamao sa lamesa at sinabi nito na isa daw siyang gago. Naiinis na napatanong si Jegal Murin na ano. Tutulungan daw niya si Gong sa shop na patayin sila. Tinignan siya ng kanyang ama na may panglilisik na mga mata at tumugon ito na sinabi daw ba niya na tutulungan niya ang mga patay gutom na sanggano na iyon na patayin ang mga alagad ng shaman. Nanlaki ang mga mata sa takot ni Jegal Jen nang makita niya ang naging reaksyon ng kanyang ama. At nasabi niya sa kanyang sarili na buwisit, hindi daw niya dapat sinabi yon. Habang nakaluhod ito na hinahawakan ang laylayan ng damit ng kanyang ama, ay nagmamakaawang sinabi nito patawarin na daw niya siya. Hindi daw iyon ang ibig niyang sabihin. Sumagot lang ang kanyang ama na tumahimik daw siya. Dagdag pa nito na ngunit, ama. Pakiusap, pakinggan niya daw muna siya. Hinampas ni Jegal Murin sa pisngi ang kanyang anak sa galit at sinabing tumahimik daw ito. Napatayo ito at pagkatapos ay sinabi nito na kung nandyan daw ba si Modaiju at sumagot naman ang taong kanyang hinahanap na opo, sir. Tahimik lang na hindi na nakatayo sa kanyang pwesto si Jegal Jen habang naiinis ito. Bumukas ang pintuan. At pumasok na si Modaiju at nagbigay galang na sinuntok ang kamao sa palad at sinabi nito na ano po ang inyong utos, Ginoo. Itinuro si Jegal Jen at sinabi ni Jegal Murin na ihatid mo siya pabalik sa kanilang tahanan ngayon din. Tumugon ito na masusunod po iyon, Ginoo. Mula sa dalawang kilikili nito binuhat siya ni Modaiju gamit ang mga brasong nakapikit. Habang maiyak-iyak na sinabi ni Jegal Jen na ama. Pakiusap, pakinggan mo ako. Tumugon ito habang nakatalikod sa kanila na ayoko nang makinig sa bobong katulad mo. Dagdag pa nito manatili ka sa bahay hanggat hindi ako nagbibigay ng bagong utos. At kung lumabas ka man kahit isang hakbang, babaliin ko ang paa mo. Makikita ang mga luha nito sa mga mata na sinabi pa sa kanya ng kanyang ama na kung naintindihan mo, lumayas ka na rito. Na napasabi pa si Jegal Jen habang papasara na ang pintuan na ikaw talaga. Ikaw ay isa talagang walang pusong ama. Natuluyan ang nagsara ang pintuan. Sinabi pa nito habang umiiyak na tara na, Yigongja. Dagdag pa niya sa kanyang isip na 2 beses na daw. Minsang pinahiya daw siya ng ating bida. At ginamit na naman daw niya siya upang makatakas. At dahil daw sa kanya, nawala ang tiwala ng ama niya. Na dapat daw sana ay nakuha na niya ito. Dagdag pa niya habang sobrang naiinis sa ating bida na Jinmu. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa kakupalan mo. Dagdag pa niya na hindi kita mapapatawad kailanman. At mula sa likuran niya isang biyanata ang nagsalita at sinabi na mukhang napagalitan ka na naman ni ama. At naiinis na sinabi ni Jegal Jen sa kanyang isip na napakinggan daw niya ang nag-iisang tinig. Na talagang ayokong marinig ngayon. Ito pala ay si Dangang Jegal clan's first son na si Jegal Gak. Na sinabi pa nitong tumatawa na bakit daw ba ang katangahan niya ay nagpapatuloy.
Yumuko ang dalawa at gumalang na sinabi na binabati ko kayo, aking kapatid na Jegal Gak. Lumapit ito at sinabi pa sa kanya na tumigil ka na, hindi mo naman talaga gustong sabihin yan. Na ito ay nakatungo lang ng tahimik. Sinabi pa sa kanya ni Jegal Gak habang dumaan sa kanyang gilid na akala ko pa naman may magagawa ka kahit minsan. Pero mukhang wala talagang magagawa ang tulad mo. Hinawakan sa kanyang balikat na napatingin ito na sinabi pa sa kanya ni Jegal Gak na bakit hindi mo nalang iwan ang Jegal Sega at sumali sa mga shaman. Pang-aasar pa itong ngumiti at sinabi na sigurado akong tatanggapin ka nila. Dahil tinulungan mo ang isa sa mga disipulo ng shaman. May diin sa pagkakaalis niya sa balikat ni Jegal Jen na sinabi pa nito sa kanya na napakabobo mo talaga. Habang tahimik lang ang dalawa, sinabi ni Jegal Gak na ama ako ito. Tumugon naman ang si Jegal Murin na pumasok daw siya. Itinikom ng mahigpit ang kamao ni Jegal Jen at sinabi niya na stepbrother normal lang ba ang gustuhin nating patayin ang isa't isa. Lumingon ito ng tingin na naiinis na sinabi sa kanyang isip na hintayin mo lang at makikita mo. Tumingin ito sa pintuan at sinabi pa sa isip na hanggang kailan mo magagawang panatilihing tuwid ang iyong likod. Isang araw, malalampasan kita at magiging pinuno ng angkan. At lumipat ang eksena sa Danganggu Backstreet Night Market. Kung saan makikita ang grupo ni Gong sa shop na kanyang pinupulong. Na sinisigaw nito sa mga alagad niya na hindi nyo pa rin siya mahanap. Kakaunti lang ang daan papunta sa bundok ng mga shaman at wala pa ring balita tungkol sa kanilang kinaroroonan. Sinabi nito na patawarin mo ako, sa tingin ko hindi pa namin sila natatagpuan. Hinila niya ang damito nito at sinabi na wala kang silbing hayop ka. Inilapit ang muka nito at sinabi pa ni Gong sa syok sa kanya na sinabi kong humingi kayo ng tulong sa lahat, kahit hindi sila marunong lumaban. Hindi nyo pa rin ba mahanap ang tatlong sugatang mga walang hiya? Namutla ito at pinagpawisang sinabi na ganun daw nga ang ginawa niya. Gaya ng iniutos mo, naglagay kami ng lahat ng taong maaaring gamitin, tulad ng mga pulubi, magnanakaw, mandurukot, at iba pa upang hanapin sila, pero hanggang ngayon. Nabigla namang itinapon ito na napatama sa may lamang apoy na palayok na sinabi pa ni Gong sa syok na manahimik daw siya. Walang kwentang tanga. Makikita ang muka nito na nanginginig at sinabi sa kanyang isip na niloko tayo ng husto. Sa pagkakataong ito, na naiisip na niya ang pangyayari na sinabi na pagkatapos tumakas ng mga shaman. Naghanda tayo laban sa mga mandirigma ng Azure Fire, pero umalis lang sila. Hindi sila nandoon para tulungan ang mga shaman. Dagdag pa nito na naiisip ang ating bida na niloko ako ng hayop na daga na yon, lintik. Kailangan ko silang mahanap at mapatay sa lalong madaling panahon. At kung makarating sila sa bundok ng mga shaman at ipaalam sa mga shaman na sinubukan ko silang patayin. Ang mga disipulo ng shaman ay lilitaw ng sama-sama. Sobrang sensitibo ang mga shaman pagdating sa kanilang mga disipulo, kaya't kung ako ang maging target nila, hahabulin nila ako at pagbabayarin. At kapag nangyari yon, wala nang balikan ito. Naiinis pa nitong sinabi sa kanyang isip na ang Black Death Clan ang nasa likod ko. Pero wala akong aasahang tulong mula sa kanila. Mas pipiliin pa nilang itapon ako kaysa makipagbanggaan sa mga shaman. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanila, mga hayop. Kung hindi ko matagpuan ang mga shaman na yon at patayin sila para maitago ang ebidensya. At tinawag niya ang isa niyang tauhan at sinabi na Gakgi. Tumugon naman agad ito at sinabi na bakit po sir. Ang Wu family ay dating isinalin bilang Wugajang. Sinabi ni Gong sa Shiok kay Gakgi. Nahanapin niyo ang Wu family ngayon din. Sabihin niyo. Sa kanila na nakatakas ang mga disipulo ng shamans at humingi ng tulong. Tumugon ito at nag-aalinlangang sinabi na tutulong daw ba ang Wu family sa atin. Na naiinis na sinabi sa kanya ni Gong Sasyon na kung mahuli tayo, mahuhuli rin sila. Ano pa bang magagawa nila kundi tulungan tayo? Sinigaw pa nito sa kanya na mas maraming humahabol sa kanila, mas mabuti. At ang mga tao mula sa Wu family ay mahuhusay, kaya magiging malaking tulong sila. Bilisan mo. Mabilis itong tumakbo na pinagmamasdan ng mga ito na tumugon na okay po sir. Na sinabi nito sa tagabantay ng pintuan na buksan daw nila ang pintuan. Na tumugon ang mga ito na okay po sir. Makikita ang pintuan ay unti-unting bumukas. At ilang saglit pa tumilapon ang tatlo sa ere gawa ng malaking pagsabog. Na ikinalingon naman ng mga ito. Mabilis na tumingin si Gong Sasyon at sinabi na ano daw ito. Humakbang ang isang paa nito habang tumatawa.
Ito pala ay ang ating bida at sina Chongsang at Changwo na sinugod sila. Sinasabi ng ating bida na wow, dahil sa napakalaking hardin sa gitna, ang base nyo ay napakadaling hanapin. Na mabilis namang tinutukan sila ng mga espada ng mga ito. At nakangiting sinabi pa ng ating bida sa kanya na hoy, Gong Sasyon. Na-miss mo ba ako? Makikita ang muka ni Gong Sasyon na naiinis na sinabi pa ng ating bida na maglaro daw muli sila. Na sinabi naman ito sa kanyang isip na ang lakas ng loob ng walang hiyang ito. At dito na po nagtatapos ang ika-32 kabanata.